Yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay andito tayo ngayon sa Padre Burgos at dito tayo ngayon maghanap buhay at actually ay pauwi ako ng bahay pero ako ay dadaan muna rito sa Padre Burgos para tayo ay maghanap buhay. So samahan nyo ako rito mga kabutingting. Tara, let's go! Oh, yan, dito na tayo mga kabutingting. Tayo ay tanghali na at sana ay makahanap tayo ng customer dito sa Padre Burgos. Dala ko lang muna kayo dito ha. So ito yung Padre Burgos. Yan naman yung munisipyo nila at tayo ay papunta doon. So siguro ay hindi ko na videohan yung aking paghahanap ng customer mga kabutingting para hindi masyadong humaba yung video natin. Basta ito ay Padre Burgos. Yan. Ayan o. Ito yung Padre Burgos. Ito yung munisipyo nila. Municipal Hall. Yan, hahanap lang ako ng customer mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, nakahanap ako ng customer kagad at ito yung gagawin, electric fan lang. Pero pwede na ito, pambuhay naman o. So wag na natin ito patanggalin tuloy. Yan at bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito yung umpisa na natin. So yan, ito yung electric fan na gagawin natin mga kabutingting. Ang brand nito ay Mitsutech. Yan kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo, ito ay desk fan. So ang reklamo nila sa akin ito mga kabutingting ay umaandar naman daw kung ito ay tawag niyan kung sa baga parang nahirapan ba sila na ito ay iikot-ikot bago umandar. So dito muna tayo. Ito ay ating i-check lang yung LEC. At pasensya na kayo mga kabutingting dahil hindi talaga ako magaling nito magpaliwanag. Yan, tanggalin muna natin. Sunod ay ikutin lang natin yung LEC. Kung nakikita nyo ay napakalambot. So ngayon dahil malambot, aalog-alugin muna natin. Ito ay walang alog dahil kung pagbabasihan ko yung ano nito, napakaganda pa nito. Ayan o, sariwang sariwa pa. So ito ay ating itatry. Yan. At nakahanda na rin ako dito ng extension. Sunod, ayan ay naka number 3 kung nakikita nyo. Yan o, naka number 3 yan. So saksak ko lang dito yung power cord. Yan, kung nakikita nyo ay hindi umaandar. So kung sa baga gaganito daw muna nila. Pero parang wala naman talagang kahit ugong wala. Yan, wala talagang ugong. So ito ay ating tanggalin ko lang yung dito power cord, tapos tatanggalin natin ito at ganoon din tatanggalin din natin yung knob. Yan. Sunod ay tatanggalin naman natin itong isang tornilyo. Yan. Tapos ito ay ating pagpagan lang at kukuha muna ako ng pagpag dyan. So ito na yung pagpag ko sa alikabok. Ito ay paintbrush lang. Mas maganda gamitin ang paintbrush na pagpag sa ganitong motor dahil siguradong wala tayong mapapatid dyan. So ito ay testerin lang natin. At hahanda lang ako ng tester. Yan. On lang natin ito. At isisilip naman natin ito sa OL. Ayan, kita naman. So
So dito tayo sa power cord. Sabi nila ay nakasaksak na daw yung aking extension. Sabi nila ha. Hindi ko naman nakita. Pero siguro nga ay nakasaksak na. So ito ay, yan, wala tayong nare-reading. Switch pa natin ito. Yan, ayan ay number 3. At nakapatay naman yan. At ito naman yung number 1. So wala talaga. So una lang natin ito ay tester natin yung power cord. Hindi pala kita. Kaso mahirap. Ganyan na lang para makita niya. Ayan, nasa taas yung aking tester. Ayan. So ito ay ating ititester lang yung power cord. Mayroon tayong nare-reading. Lipat naman natin dito sa kabila. O yan, mayroon din. Kung naririnig nyo, kung hindi nyo man nakikita ay nagbabasher naman siya. So dito tayo sa kanyang linya. Ito yung common. Tapos dali, kita ba? Yan, ito yung ating ititester dito sa speed. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading. So baka nga ang problema nito ay yung kanyang switch lang. So ito yung ating tatanggalin. Ayan, tanggal na. At tukuha lang ako ng Phillips screw na maliit para dito sa dalawang tornilyo para ayan ay ating matanggal or mabuksan kung bakit wala siyang kontak. So ayan, meron na ako ditong Phillips screw na maliit. So ito yung ating tatanggalin lang, yung dalawang tornilyo. Kaya siya walang kontak mga kabutingting dahil kung nakikita nyo ay nasira yung pinakasabitan nito. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, hindi na siya makakapag pag-iikot mo yung switch dahil nabasag yung kanyang ano dito. Ayan o. Ayan, nabasag. Gagawan na lang siguro natin ng paraan ito. Kung kayang gawa ng paraan. Kaso try na lang natin. Kaya siya pag iikot mo siya, hindi ito magkukontak or tatama dito sa tatlong ito, dito sa 1, 2, 3. Ito yung number 1, ito yung number 2, at ito naman yung number 3. Yung dito banda ay yung number 3. At dito naman sa kanang bahagi, ayan yung number 1 lagi. So ito ay gagawan ko lang siguro ng paraan, or kung kailangan palitan ay papalitan ko na lang ito kung ano. Kausapin ko muna yung may-ari kung ito ba ay papayag sila kung papalitan na lang para mabilis. So yan, update ko lang kayo dito sa aking ginagawa mga kabutingting. Ito ay hindi ko gagawa ng paraan dahil ito kasi ay iikot. Pag iikot ito, so kung mayroon lang sana akong maliit na tornilyo nito para ito ay, sana ba yung ano niya? Para ito ay maipit. Kaso wala akong tornilyo na maliit. Ang plano ko sana nito ay bubutasin ko sana dyan sa gitna. Kaso wala akong maliit na tornilyo. Meron ako dito ay malalaki. So gagawin ko na lang dito at nagkausap na rin kami ng may-ari. Ito ay papalitan ko ng switch. So ito ay puputulin lang natin. Ito yung number 1 kulay puti. At number 2 nito kulay dilaw. At number 3 ay kulay pink. So ito yon. Pag sa kanan na bahagi, ayan ay yan yung number 1. Katulad nito, halimbawa nakaganyan yung forma. So ito yung number 1, ito yung number 2 at ito yung number 3. So nagpainit na rin ako dito ng hinang. At mainit na siguro ito. So sunod lang natin gagawin ito ay lalagyan lang natin ito ng soldering lead. Yan. Tapos balatan din natin ito. Tapos lalagyan din natin ito ng soldering lead para mahinang natin dito sa ipapalit nating switch. Ayan. Palatandaan naman ito pag mga ganitong switch, rotary switch, yung nahihiwalay ay
Diyan mo ikakabit itong isang linya sa power cord. So ito yung puti. So ito ay ating ihinang lang. Yan. Tapos sabi ko kanina, yung number 1 nito ay kulay puti. So ikakabit lang natin ito dito banda sa may bandang kanan. Tapos itong number 2 ay kakabit naman natin dito sa gitna. Ito yung dilaw. Tapos kabit naman natin tong pink dito sa, ito yung number 3. Yan. Lubid pa yung aking switch. So ito ay ating itatry. At yan lang naman ang problema yata nitong electric pan na ito. So saksak ko lang dito yung power cord. Kung nakikita nyo ay umaandar na kaagad. Pero ito ay ating titignan kung ito ba ay ano bang number ito. Saan na ba yung pinaka lagay na kuryente pa. Yan. Wag na muna para madidisgrasya tayo nito. Gagawin lang natin ay ituturnilyo na natin yung switch bago natin yan ikutin. Nangiliti eh. Yan. So ito ay ating turnilyo lang. At shout out sa aking lahat na silent viewers, sa organic viewers. Yan, mega love shout out. At sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel, yan, mega love shout out po. At maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking munting channel. So, pagpagan ko lang konti. So, yan, nalinis na or napagpagan. Ito naman ay hindi talaga madumi mga kabutingting. Ito ay bagong-bago pa talaga ito. So, ito ay kabit lang natin yung kanyang takip. Tapos, ituturnilyo lang natin. Kaso para yatang hindi yata tumama doon sa pinakaturnilyohan niya. Saan ba yung turnilyohan ito man? Para yatang tingnan muna natin saan yung butas. Hindi na makatapat sa butas mga kabutingting, kagwang. Ipasok mo lang. Yan. Yan, sana tatama na ito mga kabutingting. So ayan, tumama na. So ito ay ating ikakabit lang. Tapos ganon din ito. Tapos pagpagan ko muna to, kunwari lang mga kabutingting, para hindi naman nakakahiya dito sa may-ari. Nandito sa gilid ko. Mamaya bibidyohan natin si ma'am. Yan, pagpagan ko lang. So yan, napagpagan ko na. Kunwari lang dahil hindi naman madumi. Tawa yung may-ari mga kabutingting. Dali pala, bago pala natin ito pag i-asalpak ay ito naman ay malambot, pero ito ay kailangan din nating langisan. Kahit yung harap na lang siguro, ito na lang yung ating lalangisan. Kung sa baga, kunwari na lang ito mga kabutingting. Ayan, langisan lang natin. Tapos ganituhin lang natin. Pero ito naman ay malambot oh. Eh sabi nga ng may-ari, ito daw ay bago pa. Pwede na yan. Tapos salpak na natin tong LC. Kabit lang natin yung pan cap, nalaglag pa. Yan. Napagpagan ko na rin ng konti. Konti lang dahil konti lang naman yung dumi, kaya konti lang, puro konti. Sira nito, konti lang din. Ayan, pwede na yan. Tapos ito ay ating isasaksak na yung power cord. Yan.
Tapos andar siya kaagad. Dahil ayan ay naka number 1. Patayin lang muna natin. At para makita nyo kung ayan ba ay okay na. Ayan, patay na yan. Kaso matagal huminto. Para mabilis huminto, ito ay gaganyan nila natin sa flat screw para mabilis. So switch lang natin. So yan yung number 1. Tapos ayan naman yung number 2. Tapos ayan naman yung number 3. So okay na, ma'am? Opo. Anong pangalan po nila, ma'am? Merlin. Si Ma'am Merlin. Yan, mega love shout out sa iyo, ma'am. At siya yung buhay naman natin ngayon, mga kabutingting. Wala po ba kayong gustong sabihin, ma'am? Okay lang. Okay na po? Opo. Okay lang. Salamat po sa pagpagawa. Ayan. Salamat din po sa inyong tiwala, ma'am. Yes. So, yan mga kabutingting, ako ay maghahanap pa ng customer dahil medyo maaga pa at continue ko na lang itong video pag ako ay makahanap pa ng customer dito sa Padre Burgos. So, stay put lang muna kayo dyan at ako ay maghahanap pa ng customer. Yan, bali, mas maganda siguro tayo kung dito sa banda para hindi ako makaharang dyan sa... Yan, ay ilalabas muna natin dito sa medyo maluwag-luwag dahil makaharang tayo dyan. Hinay. Ano nga tay? Ano ba hinay? Daon tayo mo wasing. Daon tayo mo wasing. Gindahan. Yan, shout out natin si Tatay. Anong pangalan nila, tay? Raul Maalat, tag Padre Burgos. Ayan, si Tatay Raul Maalat. Hindi po matamis, tay. Hindi, maalat talaga. Maalat talaga. Ayan, shout out sa iyo, tay. At shout out din dito kay nanay. Hurot na. Yan, ang reklamo nila sa akin nito, mga kabutingting, ay gumagana daw yung washing machine, pero yung spin daw ay ayaw daw gumana. So, ito ay wag na natin patanggalin. Patagalin. Bakit ba yung patagalin ay napupunta sa patanggalin? Loko katinga. At nakahanda na sila ng extension. So, kukuha lang ako ng gamit dahil hindi pa naman ako nakapaghanda ng gamit. So, yan. Meron na ako ditong gamit. Bayaan mo lang yan, dong. Bayaan mo lang. At lalagay tayo ng kahoy dahil basa. Mababasa yung ating tester. Baka lalo masira. At wala tayong pambili. Yan. Una lang natin gagawin ito ay tatanggalin natin yung 3 tornilyo. Wala pang tumira nito, Nay. Wala pang tumingin. Yan, ito daw mga kabutingting ay wala pang tumingin. Kung sa baga, ako pa lang ang titingin nito. So, gaya nga na sinabi ko kanina, ang reklamo nila sa akin nito ay spin dryer. So, titignan natin yung spin dryer. Ako ay hindi ko pa to tinister. Titignan ko lang kung ito ba ay okay yung ilawan muna natin. Ayun, para maliwanag. At matigas. Yan hindi maikot. Gumagalaw naman siya pero hindi maikot. Napakatigas. So, sunod lang natin gagawin ito ay tester muna natin. At baka ang problema nito ay nag-stack up lang or yung kanyang brake pad ay nakadikit sa ano man tawag doon, yung sinabi ni Sir Robert Mandap, drying bucket coupling. Yun, kung sa baga coupling na lang para mabilis. Yan, tester lang natin ito at nakasit na yan sa all. At ikutin ko lang yung spin timer sa taas. Ayan, kung naririnig nyo ay pumipitik-pitik na. Kung sa baga na ikot na. Ayan, mayroon tayong naririnig. So, pag mga ganito ay try natin ito dito. Ayan, buksan na lang natin. Baka silipin muna natin kung ito ba ay baka mamaya may yan, wala naman tayong nakita ang nakapulupot. So, sunod lang natin gagawin ito dahil matigas. Huwag ka munang bumaba. Iikot-ikutin lang natin. Ako, pero matigas nga talaga.
Baka nag-stack up nito, baka nag-stack up ito. So try lang natin i-adjust yung preno at ayusin. Oh, tingog na pero ang tingog timer ah. Nako, patay, hindi nyo makikita ito. Dahil kakalangan muna natin yung aking kasi pag bibitawan ko ayan natutumba. Wala naman kasi tayong taga-video kaya ayun. Huwag mo muna galawin ay. Kaya na hirap naman ito. Yan, pwede na yan. Teok. Mahal pa mag-cellphone. So ayan, ganyan na lang yung pwesto. Dahil tigas. Adjust lang natin kaya itong preno. Ito ka preno pala. Yata nito ang may problema mga kabutingting. Balik ko sa pagtayo dito yung aking tripod para makikita nyo yung gagawin ko. At wala, pasensya na kung medyo matagal-tagal. Wala tayong taga-video. So ayan, nakaayos na. So baka ito ang may problema kasi kung nakikita nyo maluwag. Ayan. Tapos hilahin ko ito kaso hindi nyo makikita. Ayan. Ayan, hihilahin ko lang yan pag ganyan. Tapos yung camera natin ay nakaganyan. Pasensya na. Ay. Ayan, pwede na yan. At ikutin ko lang ito ulit. Ako, matigas talaga kahit anong gawin. Kahit nahihila ko na yung preno. Ayan, kung nakikita nyo, hindi na nakadikit yung kanyang brake pad dito sa coupling. Pero matigas pa rin. At dumikit na yata ito sa kanyang belo. So, gagawin natin ito dahil tingin ko ay dumikit na yung ihi niyan sa belo. So, ito ay babaklasin natin. Yumuko pa. So, sunod lang natin gagawin ito ay tanggalin natin lahat ng tornilyo paikot. At yung pagtanggal ng tornilyo hindi ko na videoan para hindi na hahaba itong video natin. Yan naman ay napakadali lang magtanggal niyan sa 4 na tornilyo. So ayan na mga kabutingting, natanggal ko na lahat ng tornilyo paikot at kung nakikita nyo ay nakatumba na rin. At sunod lang natin gagawin ay ito, tatanggalin lang natin yung isang tornilyo dyan. At tingin ko hindi na maikot. So ito na lang yung uunahin natin sa pagtanggal. So itatayo ko lang yung aking tripod at para makita nyo yung gagawin. Yan, tanggalin lang natin. So yan na, natanggal ko na yung paa. So ito igaganyan lang natin. Dali pala, tanggalin pala muna natin itong cable tie. At hindi ko to puputulin dahil wala akong cable tie. Madali lang naman ang pagtanggal nito. Ayan, tanggal na oh. Ayan, ganyan lang. Tapos, ako, para yatang ba't ayaw itong ayaw matabing. Bakit kaya? Maluwag naman. Ayan na. Ganyan na lang yan. Baka madisgrasya pa. Ayan. Sunod, gagamit lang ako ng T dyan na 8mm. Pero tatanggalin ko muna yung sa nakakabit sa preno. Tapos ikutin lang natin. Ayan, pag iikutin ko yung ito ay sumasama na rin yun sa pag-ikot yung kanyang yung kanyang pang-ipit sa bilo. Dahil tingin ko nga ay nag-stack up ito. So tanggalin muna natin yung isang tornilyo. Ayan, tanggal na. Sunod, tanggalin natin yung motor. Atras ko lang yung aking tripod. Ako, bigas. Ay gulay kay kukuan. Yan, napakatigas talaga. Kuha muna ako ng vice grip at medyo matigas. At tingnan nyo yung kamay ko. Yung gagawin ko lang naman dyan ay iipit ko lang yung coupling niya sa vice grip at iikutin ko yung basket doon sa taas. Kuha muna ako ng vice grip. So ayan, ito na yung vice grip natin. So ito iipitin lang natin.
Tapos yung isang kamay nito ay hindi doon, nakahawak doon sa basket sa loob. Tapos ikutin natin. Yan. Yan, tanggal na mga kabutingting at pahirapan, talagang matigas tanggalin. So ito na yung motor. Ito ay hindi dito ang nag-stack up. Nag-stack up doon sa pinaka-ihi niya. Yan o, kung nakikita nyo, napakalambot. So madalas ito na nangyayari. At tatanggalin muna natin tong wirings niya para hindi siya gabal sa paglinis sa ihi. Hindi pa po ano. Isang kagmanggi. Bayad udah ako sa dito. Bayad udah kana. Dari ka. Bayad udah kana dai. Ha? Bayad. What? Batro. Okay, kapoy sila. Dai. Alis mo na dyan, Dong. Alis mo na dyan, Dong. Ayun. Ano na? Bali na nga natin lahat. At madali lang naman yan i-wirings dahil isusunod mo lang yan sa kulay. Aw katong bayaran man ang nimo may bayad. Tapos para hindi tayo mahirapan ay gagawin lang natin dyan. Gaganito lang natin. Ayan, lalo nang nasira. Mo na di pa adyo. So ayusin ko lang yung aking tripod at ipa-iksi ko lang. So yan, napa-iksi ko na mga kabutingting. So ito kung nakikita nyo, ayan o. Ay napakatigas, iikot. So ang diskarte ko niyan pag mga ganyan, itong binigay sa akin ni Sir Alfredo Domingo, yan may butas sa gitna. Ito ay ginagamit ko pag nagpalit ako ng shafting. So ito nagagamit dito. Ito ay ipapasok mo lang dito sa ehe at ipa-slanting mo lang, saka mo siya pupukin. Yan, kasi kinalawang na ito ng husto. At dahan-dahan pag dahil ito ay pwedeng mabasag yung kanyang busing. Kaya dahan-dahan lang. Dahan-dahan na malakas yung tawag niyan, pagpukpuk ba. Ayan, tapos langisan natin ng konti. Dahil ito ay linis lang ang gawin natin dito. Ito rin yung ganito rin yung problema yung doon sa katulad ng in-upload ko doon sa taga Mantahan sa Maasin. So ganito rin yon. So ikutin ko lang yung basket na nandoon sa loob nito. Tingnan nyo kung ito ba ay iikot na or hindi na ba ito sasama sa pag-ikot. Ito yung naka-clip. Ito. So tingnan nyo Yan, kung nakikita nyo ay may ikot pa rin, kagwang. So mukhang malaki-laki nga ang trabahoin nito mga kabutingting. Dahil tingin ko nito ay baklas lahat talaga ito. Kailangan tanggalin lahat. Kailangan natin tanggalin yung ihi. Dahil para malinisan talaga ng husto. So tuturo ko na lang sa inyo para matanggal yung ihi. Ito, ayan, kita nyo tong mga tornilyo na ito. Dito, tapos mayroon pa doon sa kabila. Paikot yan. So tatanggalin nyo lang at matatanggal nyo na yung ihi. Dahil hindi ko nabibidyohan kung paano. Tinuro ko na lang sa inyo para makuha yung basket. Dahil tingin ko talagang kapit na yung ihi dito sa kanyang belo. Dyan sa busing. So yan, stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali nakuha ko na yung basket mga kabutingting. At ito ang hitsura pag ayan ay yung
babaklasin lahat. Baklas dito sa baba at baklas din doon sa taas. Saka mo lang ito makukuha itong kanyang belo. Yung belo nito ay hindi naman punit. Ito ay nag-stack up. At naging dahilan yung pag-stack up nito mga kabutingting ay sabi ni nanay kanina, yung tubig daw dito sa wash tub ay napupunta sa dryer. Kung nakita nyo naman yung dryer, napakadumi. So dahil yung kanyang rubber ay hindi na lumalapat dito, yan dahil kung nakikita nyo, napakadumi. Yan. At tingin ko tingnan natin kung ano ba yung mayroon dito. Ayan o. Oh, di ba? Napakadumi. So hindi na talaga makakalapat yung kanyang yung kanyang drain valve or ball packing dahil sa sobrang dumi. Kaniya? Ay, YouTube. Oh, sa YouTube na ako. So, gawin lang natin ito mga kabutingting ay kailangan matanggal natin yung bilo, itong bilo na ito, at para malinis natin yung shafting kasi kung nakikita nyo, napakakalawang. So, gagawin lang natin dyan ay lilihain lang natin yan. Yan, ito lilihain muna natin. Talaga namang maliit lang ang problema nito pero baklas lahat. Hindi katulad nung nandoon sa nung nakaraang upload ko ay medyo nakaya lang sa dukot-dukot. Ito talagang baklas lahat. At yung motor na yan ay papayungan natin para siguradong hindi mababasa yan dahil siguradong pwedeng magkakaroon ito ng leak. Kaya kailangan natin payungan yung motor. Ayan. Tapos punasan lang natin. Ito ay matigas. At talagang mahirapan yata talaga si Inting nito ah. Punasan muna natin dahil madulas. Baka masira ang bilo nito. Ito ang mahirap pag mga ganito. Kailangan ay ingatan talaga yung bilo na ito, hindi masira. Naku po, napakahirap. Diyan pa kumuha kung i-upload. Yan, gagamit tayo ng vice grip nito at iipit natin dahil hindi na maikot. Naku po, napakahirap dahil napakaliit na belo nito. Mukhang pahirapan yata si Inting nito mga kabutingting. Tanggalin muna natin itong puti na ito, yung ipang ipit, yung pang clip. Yan, para hindi tayo mahirapan. Tapos ipit natin ito sa vice grip. Kailangan dahan-dahanin lang. Pag hindi iikot ay wag puwersahin, baka mamaya ay kumalas yung rubber dito sa pinaka bushing niya sa loob. At hindi nga naman talaga itong mahirap. Paano ba ito? Yan, pag-isipan ko muna. Dali, pag-isipan ko muna yung gagawin ko dito. Baka mahirap ito, baka masira. Wala tayong pamalit na belo. So yan. Ito yung plano mga kabutingting. Bali, nilagyan ko muna siya ng langis dyan. Tapos pipilitin natin ito pinilit ko ito sa pag-ikot para maikot. Pero kailangan pag gagawin nyo to ay siguraduhin nyo lang na wag itong mapunit. Yung dito kasi
pwedeng kumalas yung kanyang bushing dyan dito sa rubber. So yung pag ano nito ay hindi ko na nga masyadong ipinakita sa inyo. Ito ay lumambot na dahil sa langis. Yan talaga namang karawang nito, super. Yan o, kung nakikita nyo. Yan, ito ay pinilit ko talaga na iipit dito sa vice grip. Yan, itong dito. At di ko na lang ipinakita. So, kailangan ay dahan-dahan lang dahil gaya nga na sinabi ko, pag kumalas yung bushing na ito kasing bushing na ito ay nakadikit yan dito sa rubber. Pag kumalas, nako, yun ang mahirap. So, gagawin lang natin ito ay linisan natin ng mabuti yung kanyang shafting. Ito ay maliit lang ang problema pero medyo mahirap. Kaya medyo kailangan pa nating baklasin yung basket. Yan. So yan, kung nakita nyo dito ay makinis na. Kung sabagay ito na lang yung belo ang kailangan na malinisan. So gagawin lang natin dyan, kumuha lang tayong basahan tapos basahin mo lang ng langis. Ito mantika pa yan, hindi langis. Tapos gaganyan mo lang dito para matanggal yung kanyang kalawang. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Tapos punasan lang natin. Medyo madumi. Yan, pwede na yan. Tapos, try natin ito isuot. Yan, kung nakikita nyo ay malambot na. Yan o. Ayun lang. Kung sabaga nag-stack up lang talaga. At mamaya ay lalagyan natin ng payong yung kanyang spin motor. So ito ay kakabit ko lang at hindi ko to maipapakita sa pagkabit dahil makipot yung kanyang ito yung butas. Kaya hindi ko to maipapakita pero sabagay pwede naman siguro. Try natin ipakita. So ito ay ibabalik lang natin. Pagka ganitong belo mga kabutingting ay medyo mahirap din ito pag mga ganito. So yan. Tapos pasok ko lang ito dito sa ano. Medyo mahirap nga talaga dahil hindi kasya yung kamay ko dito. Oh. Ayan, medyo mahirap. So try natin ito itayo. At lagay ko muna yung aking camera dyan. Yan. Ting-ting. Diyan na may dili. Hindi ka pa live. Tapos try natin itong ipasok. Ayan, ganyan na lang. So yan, buti ay madali lang na ikabit. Mayroong kasing akong ginawang ganito. Napakahirap siyang ikabit. Pero yan ay naikabit na. At tingnan natin dito sa ano kung ayan ba ay okay na. At
gagawin ko ng paraan yan para tumagal yung kanyang motor. Yan, kung nakikita nyo ay nag-lock na siya. Yan o. So, ito ay symbol ko lang mga kabutingting, at ito lang naman ay symbol ko, at mamaya ay papakita ko sa inyo ano yung sunod gawin. I-symbol ko lang muna ito at madali lang naman yan. So ayan mga kabutingting, nakabit ko na yung takip, ay yung binaklas ko doon sa taas, takip tuloy. So siyempre bago nyo i-assemble yung nasa taas, kailangan ay nakapasok na yung yung kanyang basket sa loob, at nakapasok na rin dyan, at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So technique naman ito para mapasok mo ito ay yung isang kamay mo nakahawak dito, ay yung isang daliri lang pala, dahil hindi naman dalawang kamay ang maipasok mo dito, so isang kamay lang. Kung sa bagay yung daliri lang kakapa dito sa butas at itatapat nyo, baka mamaya ay diretso nyo isalpak yan dyan, tapos hindi nakalagay sa butas or natapat, ay sigurado punit ang bilo nyan. So ganyan lang. So sunod lang natin gagawin nito ay lalangisan natin. At inaamin ko itong trabaho na ito mga kabutingting, medyo nahirapan ako dito dahil kita nyo naman yung kalawang, halos hindi maikot-ikot yung kanyang bilo na nakadikit dito sa ehe. At kung nakikita nyo or napansin nyo, may nilagay na rin akong yung protection sa motor. Ito ay kung sa baga sinasabi kong umbrella or payong, ginagawa kong umbrella or payong ito. Ang purpose naman nito ay ang purpose naman nito ay para pag kung sakaling mayroon yan siyang leak or mapunit yung kanyang bilo, hindi nababasa yung motor. At hindi ko na ipinakita dito, pero meron akong mga upload dyan. Yun nga lang ay medyo may katagalan na yon. Pero ang thumbnail noon ay mayroong ganito. So hindi ko na ipinakita, at pwede nyong bibisitahin yon kung paano ko ito inilagay or ikinabit. Pero ito ay napakadali lang, kahit hindi nyo na siguro hanapin yon. So bago natin ito assemble, ay iuna ko lang ito sa pagsalpak dito para hindi mahirap sa pagtornilyo. Yan, tatapat nyo lang naman yung butas, yan yung butas na yan, at may butas din kasi itong ihi na ito, so sa kanyo ilalagay yung tornilyo. Ayan ay tapat na. So pwede na natin itong lagyan ng tornilyo, at gumamit lang tayo dyan ng T na 8mm para hindi mahirapan sa paghigpit. So ganyan lang. Tapos pwede na natin yan i-assemble. At ayusin ko lang yung aking tripod dito para makita nyo yung gagawin. At dito hindi ko na ikakat. So, yan na. So, ito ay mamaya na natin tornilyuhan. Dito na lang muna tayo sa wirings. At yung pag-wirings nito ay napakadali lang naman. At ganun din yung pagtornilyo sa paikot. Yan ay napakadali lang. At kukunin ko lang yung mga close-in wire connector para hindi tayo gagamit ng electrical tape dahil hindi ko naman sinira yung close-in wire connector nito. Yan, kukuha muna ako.
So ito na yung close end wire connector. So ito ay ating wirings. Ito ay hindi ka naman mahirapan dito dahil susunod mo lang ito sa magkaparehas na kulay dahil ito naman ay hindi pa napalitan ng motor. Kaya magkakaparehas pa ang kulay nito. So ayan na. Tapos na at naayos ko na rin dito. Ang purpose nito mga kabutingting, ito yan kung nakikita nyo yan, itong tatlo na ito, ang purpose niyan, pag dito, paano ba ipaliwanag? Ang hirap pa. Kung sa baga yung kanyang brake pad, kung sakaling dumikit doon, pwede nyong ilagay dito sa gitna. Kung ito, kung nakikita nyo, ayan dito sa pinakababa ko inilagay. Yun yung purpose niyan para yung kanyang brake pad dito sa ilalim ay hindi sakal or hindi siya hirap pag umikot. So try natin ikutin. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o. So yan ay okay na yan. At wala nang adjustment yan, yan dahil nasa pinakababa. Yan yung purpose niyan. Sunod, ito naman yung sa drain ang ayusin natin. At yan, linisan muna natin ng konti. Konti lang. Yan. Tapos punasan lang natin. Pwede na yan. Ayan o, pwede na yan. Tapos tanggalin natin. Tapos yung kanyang spring, kung nakikita nyo, maiksi. So gagawin lang natin dyan, i-twist lang natin. Iti-twist mo muna bago pahabain para medyo lumakas yung pagtulak dito sa rubber. Yan yung purpose kung bakit siya pinapahaba. Kaya siya nag-stack up ito dahil ang ginagawa nila ni nanay, dahil sabi sa akin ni nanay kanina ay ano daw, yung tubig nga sa washtub ay pumupunta dito sa dryer. Kasi pupunta lang sa dryer yan pag inaangat yung hose, at kung ibababa mo naman, hindi ka makakapundo ng tubig sa washtub. Ganun ang mangyayari. So gagawin mo ay tataas mo talaga yung kanyang hose para makapundo. Yun nga lang ay pupunta yung tubig sa dryer. At kung magkaroon ng tubig sa dryer dito sa spin tub, ang mangyayari niyan, pag may tagas na talaga na malakas, dahil walang proteksyon ang motor, ang mangyayari niyan, sunog ang motor ng spin motor. So ito ay balik na natin. Maingay si Inting. So ito ay ating ayos na. At kabit na natin yan dyan. At
mamaya ititingnan natin ito kung ito ba ay wala ng tagas. Tapos balik na natin itong fan belt. So wala pang tornilyo paikot niyan mga kabutingting. Ayun pa yung mga tornilyo niya, oh. Ayun. Tapos saksak natin yung power cord. Mamaya na natin yan tornilyo yung paikot. O yan, nakasaksak na. So dito na lang tayo titingin. At ako na lang mag-ikot doon sa spin timer doon sa taas. So ayan mga kabutingting, bali ito ay ating itatry at iikutin ko lang yung timer sa taas. So ayan mga kabutingting, tignan nyo na lang dyan sa baba at iikutin ko yung timer sa taas. Yan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Yan. So ito ay okay na. At medyo pinahirapan talaga ako dito mga kabutingting sa dryer na ito. So tutornilyo ko lang ito sa paikot at yung pagtornilyo nito sa paikot ay hindi ko na ipapakita. So ayan, tayo ay mag final testing mga kabutingting. At ito ay nilagyan na rin ng tubig ni nanay. Pero nakikita nyo ay walang tagas. Pero mayroon ng tubig yan. Ayan kung nakikita nyo. So ito ay ating ipa-final testing lang dahil nakasaksak na yung power cord. So itong washing ay gumagana naman. Ikutin lang natin. Ayan, may tubig at walang agos yung doon sa hose. At itong spin dryer ay testing din natin. Ayan, kung nakikita nyo ay umuga-uga na. Pero ito ay ating titignan kung ito ba ay gumagana talaga. Ayan o, kung nakikita nyo ay gumagana. At wala na preno. Hindi siya humihinto kagad. Pero ayan ay pwede na yan. Ayan. So dito ko natapusin yung video natin. At Nay, okay na ba? Wala bang ano dyan Nay, thumbs up kahit nahirapan naman. Okay na po. Ayan. So dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung mayroon kang ditong natutunan at kung nagustuhan mo itong video na ito, at pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko na rin ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po. At papasilip ko lang sa inyo na ito ay gumagana na. Ayan. So yan, bye-bye na po.